ba sa buhay na ganito? Nandiyan na sila. Mamaya, mag-e-enjoy tayo. Baka dalhin ka rin nila sa loob ng bahay na pula. Bahay na Pula, Part 1. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig, tagatangkilik at subscribers ng Sityo Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Linda, isang single parent na nagtatrabaho sa isang NGO for women's rights sa ngayon. Ang kwentong kababalaghan na aking ikikwento ngayon ay personal kong karanasan na naganap noong taong 1984. Sa totoo lang po, medyo isip bata, irresponsable, magulo ang utak at rebelde ako noong kabataan ko. Simula nang maghiwalay ang mga magulang ko at iwanan ako sa lolasisang ko na ulyanin, ay nagsimula akong mawala ng direksyon sa buhay at magalit sa mundo. 15 anyos lang kasi ako noon nang iwan sa akin ng mga magulang ko ang responsibilidad na alagaan ang lola kong maagang nag-ulyanin. Napilitan akong tumigil noon sa pag-aaral para alagaan ang ina ng aking ama na babaero. Linda! Linda! Ano na naman problema niyo, Lola? Natatay ako. Dalhin mo nga ako sa banyo. Punyeta naman, Lola. Yan lang ang banyo. Buhatin niyo yung puwet niyo. Tumupo kayo doon sa inidoro. Di naman kayo baldado. Ang lakas-lakas niyo pa. Kumain na ba ako? Nagsasaing na nga ako para makakain kayo. Ni-istorbo niyo ako eh. Kakain na ako. Anong ulam? Tuyo at kamatis. Tuyo? Nasa na yung burong talangka na ginawa ng nanang ko? Nababaliw na yata talaga kayo, Lola eh. Matagal nang patay ang nanang niyo. Patay? Pinatay mo na ba yung sinaing mo? May sunog na. Ilabas mo yung burong talangka at kakain ako. Walang burong talangka. Magtiis muna kayo sa tuyo. Gusto ko ng adobong manok ni Tatang. Huwag na kayo mapili sa ulam. Wala tayong pambili ng manok. Wala pang padalang nanay ko mula Japan. Tumain na ba ako, Linda? Anak na! Ano ba talaga, Lola? Tatay ba kayo o kakain? Matutulog na ako. Gisingin mo ako pagdating ng tatay mo, ha? Hindi na babalik yon. Babalik ang anak ko. Pupunta kami sa bahay ng nanang at tatang ko sa Pampanga. Sumama na sa ibang babae yung magaling yung anak. Kaya yung magaling kong ina, nanlalalaki na rin. Nagputa na sa Japan. Puta ba ang nanay mo, Linda? Sandali. Ano ba kita? Lola Sisang! Apo niyo ako eh. Ako si Linda. Anak ako ng lalaki yung anak na si Polding. Si Polding, inanakan yung babaeng Japayuki na si Agnes. Anak ako ni Agnes kay Polding. Nanay ko si Agnes na Japayuki at tatay ko si Polding. At dahil anak ako ni Polding, apo ninyo ako. Naiintindihan niyo na ba? Wala kang respeto. Kababae mong tao, pasigal kang sumagot sa matanda. Bakit kanyang ka magsalita? Ano bang pangalan mo? Paulit-ulit na lang tayo ng usapan, Lola eh. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Kasabot ka siguro ng mga Hapon, ano? Lumayas ka! Lumayas ka rito! Aray! Sumusobra na kayo, matanda kayo ah! Isa pang sampal niyo sa akin, ikukulong ko kayo sa banyo. Ikukulong? Oo. Itatali ko yung mga kamay at paa niyo at ikukulong ko kayo sa banyo. Pero panakot ko lang yun sa lola Sisang ko sa tuwing nananakit siya at nagwawala. At sa tuwing tinatakot ko siya na ikukulong ko siya sa banyo, ay humahagulgul siya sa takot.
umiiyak na parang bata. Lumuluhod at humahalik sa lupa sa pagmamakaawa. Wag po. Huwag ninyo kong ikulong. Maawa na kayo sa akin. Nanang, tatang, kunin niyo ko dito. Gusto niya akong saktan. Lola, ayun na naman kayo sa drama niyo eh. Tumahimik nga kayo. Tahimik! Opo, hindi na po ako lalaban. Pakawalan niyo ako, utang na loob. Huwag niyo akong ikulong dito. Ilabas niyo ako dito. Saklala! Sabi ng tatay ko, may sayad raw sa utak si Lola Sisang simula sa pagkadalaga nito. Hindi raw makausap ng matino ang Lola Sisang ko noong bata-bata pa siya. Palagi siyang takot at bigla na lang raw umiiyak. Nang mag-60 anyos ang Lola Sisang ko, nag-ulyanin na agad siya. Mas naging madalas ang pag-iyak niya. Nakikiusap na huwag siyang sasaktan, huwag siyang ikukulong. Nagwawala siya habang hinuhubaran ko siya para maligo. Pinapalo niya ang mga kamay ko kapag sinasabunan ko na ang katawan niya. Ayaw niyang magpahawak, lalo na kapag hinahawakan ko ang mga malalalim niyang peklat sa likod at hita. Tinatanong ko siya kung saan niya nakuha ang mga peklat niya sa katawan, pero hindi siya sumasagot ng matino. Sumisigaw lang siya na parang bata. Sa murang edad ko noon ay hindi ko siya maintindihan. Halos 2 taon ko siyang inalagaan at pinagpasensyahan. Umaasa lang kami sa padala ng nanay ko na isang entertainer noon sa Japan. Kinaya kong alagaan ang lola ko mag-isa hanggang sa mag-17 taong gulang ako. Linda! Oh, Lola. Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Nandiyan na sila. Sinong sila? Ang mga hapon. Ayan na naman kayo sa mga kabaliwan niyo eh. Walang mga hapon. Tayong 2 lang ang nandito sa bahay. Matulog na kayo sa kwarto niyo. 2:00 na ng madaling araw oh. Kukunin ka nila, Linda. Inilipat ka nila sa kabilang kwarto. Tulad ng ginawa nila kay Belen. Kinuha nila si Belen. 4 na hapon ang kumuha sa kanya. Ayan na naman kayo sa kakabilin ninyo. Hindi ko naman kilala si Belen. Walang Belen dito at walang mga hapon. Baka pinatay na nila si Belen. Magtago ka. Bilisan mo, Linda. Magtago tayo. Huwag mong ipakita ang mukha mo. Itago mo yung mukha mo. Itago mo. Mabilis na kinuha ni Lola Sisang ang malaking unan sa kama at tinakpan ng mukha ko. Malakas ang Lola Sisang ko kahit matanda na siya. Diniinan niya ang una na nakapatong sa mukha ko hanggang sa hindi ako makahinga. Nagpapalag ako sa takot. Nandiyan na ang mga hapon. Kukunin ka nila. Kailangan kitang itago, Apo. Pakiramdam ko noon gusto akong patayin ng Lola Sisang ko kaya nanlaban ako. Itinulak ko siya ng ubod ng lakas hanggang sa tumilapon siya sa kahoy na sahig. Nasaktan si Lola dahil sa ginawa ko. Nagulat rin ako sa ginawa ko, lalo na nang umiyak na naman siya. Aray! Gusto lang kitang ipagtanggol. Gusto mo bang dakpin ang mga hapon?
Papatayin ka nila. Papatayin ka ng mga Hapon kapag hindi ka nagtago. Tingnan mo ang ginawa nila kay Belen. Pinagsamantalahan nila si Belen. Binaboy nilang kaibigan ko. Mga hayop na mga Hapon na yan. Walang Hapon, Lola! Wala! Lalo nang walang Belen dito. Hanggang kailan pa ako magtitiis sa kabaliwan ninyo? Ayoko na! Ayoko na sa buhay na ganito! Bahala na kayo sa buhay ninyo! Tama nga si tatay, baliw kayo! Baliw na matanda! Nasigawan ko ng malala ang lola Sisang ko noong madaling araw na yun. Gabi-gabi, palagi niya akong ginikising. Takot na takot. Paulit-ulit niya akong tinatabunan ng unan at kumot para lang huwag daw akong kunin ng mga Hapon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa lola ko noon. Palala siya ng palala. Kung ano-anong mga pangalan ang sinasabi niya sa akin. Mga babae na pinahirapan at pinatay daw ng mga Hapon noong panahon ng giyera. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nakapagtimpi. Lumayas ako sa bahay ng lola ko at iniwanan ko siyang mag-isa. Nagpasya ako noon na mag-istokwa at hanapin ang kalayaan ko bilang isang teenager. Bitbit ang bag ko na may lamang ilang piraso ng damit at perang padala ng nanay ko mula sa Japan. Nagpalaboy-laboy ako sa kalsada ng Maynila hanggang sa... Miss, kanina ka pa paikot-ikot dito sa ermita. May hinahanap ka ba? Naghahanap ako na matutulugan ngayong gabi eh. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan bang punta mo? Papunta ako ng Bulacan eh. Ikaw, saan ba trip mo? Kahit saan, basta makalayo lang sa lola ko. Tara, sama ka sa akin. Road trip tayo. Ano bang pangalan mo? Jimin, ikaw? Linda. Dahil desperadong makalayo sa lola ko, sumama ako sa isang lalaking maputi at singkit ang mga mata. Maskulado siya kahit na hindi ganun kalapad ang pangangatawan niya. Mukha siyang sundalo sa suot niyang kaki na pantalon at jacket. Isinakay niya ako sa kotse niyang sedan na kulay pula. Mabilis siyang magmaneho ng sasakyan. Panay ang tingin niya sa mga hita ko habang nagmamaneho ng matulin sa NLEX na kilala bilang North Diversion Road noong mga taon na yun. Marami siyang tinanong tungkol sa akin pero halos hindi ko siya sinagot. Lutang kasi ako noon. Hindi ko talaga alam kung tama ang ginawa kong paglalayas. Nang makarating kami sa bandang San Roque, Bulacan, doon ko na siya sinagot sa mga tanong niya sa akin. Saan ang probinsya niyo? Sa Candaba, Pampanga ako pinanganak, sa Mapaniki. Pero sa may Singgalong na ako lumaki. Ah, sa Mapaniki ka pinanganak? Medyo malapit na sa bahay ng mga barkada ko ah. Tagasan ba mga kabarkada mo? Taga San Miguel. Yung iba taga Bukawi. Huwag kang mag-alala. Mamaya makikilala mo sila. Napakamot ako sa ulo, Sir Jupiter. Kinabahan ako sa sinabing yun ng estranghero na sinamahan ko. Lalo na nang hawakan niya ako sa hita. Naka-miniskirt na maong kasi ako noon at midriff na loose shirt. Kaya kita ang tiyan at strap ng bra ko sa tuwing itinataas ko ang aking mga braso. Easy ka lang. Mamaya, mag-e-enjoy tayo. Yung kamay mo, alisin mo sa hita ko. Saan ba tayo pupunta nito? Secret muna. May surprise ako para sa'yo. Nang makarating kami sa San Ildefonso, Bulacan, may napansin akong kakaibang amoy sa paligid.
Jimin, amoy sunog. Natural lang sa probinsya ang amoy ng usok. Hindi! Tingnan mo yun. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, ang makapal na itim na usok na bumubulusok sa langit na parang nanggaling sa sumabog na bulkan. Gabi noon, pero kitang-kita ko ang napakakapal na usok na may kahalong mga lumilipad na nagniningas na maliliit na bagay na parang alitap-tap sa dilim. May sunog yata sa pupuntahan natin. Tingnan mo ang kapal ng usok ko. May mga lumilipad pang mga apoy na maliliit. Nang makarating kami sa isang bakanting lote, ay itinabi ni Jimin ang kotse sa gilid ng highway at lumabas ng sasakyan para tingnan ang makapal na usok. Bumalik siya sa kotse pagkatapos ng 1 minuto. Adik ka ba? Ha? Ako, adik? Hindi ah. Wala naman ako nakitang usok at apoy sa langit ah. Doon ako nang simulang mahintakutan, Sir Jupiter. Ako lang ang nakakaamoy at nakakakita sa makapal na itim na usok. Pinatakbo ni Jimin ang sasakyan at habang papalapit kami ng papalapit sa bayan ng Makapilapil ay nagsimula akong ubuhin sa nakasusulasok na amoy. Hindi ako makahinga. Nagsimulang uminit ang hangin sa labas ng kotse hanggang sa bigla na lang huminto ang kotse sa isang liblib na lugar ng highway. Nasaan na tayo? Malapit na tayo sa San Miguel. Umalis na tayo dito. Bumalik na lang tayo sa Maynila. Hindi ako makahinga. Hindi mo pa naaamoy yung usok? Hindi naman ako adik na tulad mo eh. Ano ba tinira mo? Lakas ng tama mo. Hindi ako adik. Matino akong babae. May matinubang 17 anyos na babae na maglalayas ng bahay para iwanan ng matandang lola niyang ulyanin? Matino ba yung ganon? Sige nga, sabihin mo sa akin, matino ka ba sa ginawa mo? Kinurot ang puso ko ng tanong na yun ni Jimin. Bigla akong nag-alala para sa lola Sisang ko na iniwanan kong mag-isa sa bahay. Natigagal na lang ako nang magsalita si Jimin. Hubad na. Anong hubad? Ako muna gagamit sa'yo bago kita dalhin sa stag party ng barkada ko. Stag party? Ano yun? Bachelor's party. Ikakasal na kasi si paring Paolo eh. Ikaw ang ireregalo ko sa kanya. Sa kanila. Pero bago kanila pilahan, ako muna ang dapat na mauna. Tarantado! Hindi ako puta para pilahan ninyo! Mabilis akong bumaba ng kotse pero mas mabilis si Jimin sa akin. Dinakma niya ako agad nang makalabas siya ng sasakyan at binuhat ako papunta sa talahiban. Malakas siya. Nagsisigaw ako at tumingin ang saklolo pero walang katao-tao sa paligid. Wala ring dumaraan na ibang sasakyan. Saklolo! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako, hayop ka! Huwag ka na umarte na virgin ka, ulol. Alam ko gusto mo rin ito. Magkano ka ba, ha? Gusto mo bayaran na lang kita? Magkano ba prosti na tulad mo? Nanggigil ako sa mga sinabi ni Jimin, Sir Jupiter. Isang prostitute ang tingin at trato niya sa akin, kaya kinalmot ko siya sa mukha. Dinukot ko ang mga mata niya hanggang sa mapasigaw siya sa sakit. Ang mata ko! Animal ka! Nagpumiglas ako at nakawala sa mga bisig ni Jimin. Pero mabilis niya akong hinila at itinapon sa damuhan. Napahiga ako at agad niya akong kinubabawan. Pilit niyang hinubad ang suot kong palda at midriff pero pinagsusuntok ko siya sa mukha. Nang mapuruhan ko sa bibig, nang gigil siya sa akin sa galit at binigyan ako ng malakas na suntok sa sikmura. Bigla akong nanghina sa ginawa niyang yun. Hayop kang babae ka.
Pinahihirapan mo ako ah. Hindi ako nagpatalo sa sitwasyon, Sir Jupiter. Gamit ang tuhod ko, binayagan ko ng malakas si Jemin. Napabalikwas siya at biglang nanghina. Namilipit siya sa damuhan, hawak ang bayag niya. Tumayo naman ako ng mabilis at pinagsisipa ko siya sa ari. Binayagan ko siya ng paulit-ulit hanggang sa hindi na siya makagalaw. Hayop ka, Jimin! Hindi ako prostitute, ulol! Manyak! Tumakbo ako pabalik sa highway. Lumingalinga ako sa paligid para humingi ng tulong pero wala pa ring katao-tao. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagtatakbo ako patawid sa kabilang bahagi ng highway. Sobrang dilim man ay pinilit kong tahakin ang daan. Tumakbo ako ng tumakbo papasok sa talahiban hanggang sa matisod ako sa isang malaking bato. Nadapa ako at nangudngod sa lupa. Bigla akong natigilan, Sir Jupiter, nang makarinig ako ng mga panaghoy, mga palaw at hagulgul, mga iyak ng mga babae. Takot man ay unti-unti kong inangat ang ulo ko at napaluhod ako bigla nang makita ko ang hindi mabilang na kababaihan na nakapilang naglalakad bit-bit at pasan-pasan ang mabibigat na sako-sakong kagamitan. Lahat sila papunta sa loob ng isang bahay na pula. Walang katabing ibang bahay ang bahay Kastila na nakita ko. Pulang-pula sa paningin ko ang buong bahay. Mas mapula pa sa kulay ng dugo. Doon sa bahay na pula ay isa-isang pumasok ang mga babaeng nag-iiyakan. Bakit niyo pinatay ang tatay ko? Bakit niyo ginapos sa poste at pinutulan ng mga kamay? Bakit niyo kami pinarurusahan ng ganito? Gutom na ako. Hindi ko na kayang maglakad. Bigyan niyo kami ng maiinom, utang na loob. Kahapon pa kami naglalakad. Umabag kayo sa mga anak kong babae. Huwag niyo silang sasaktan. Sinunog ninyong mga tahanan namin. Kinamkam ninyo lahat ng mga pagmamayari namin. Pinaslang niyo pa ang aking asawa. Wala kayong awa. Wala kayong Diyos! Doon ko napansin ang malaking apoy sa hindi kalayuan. Makapalang usok na itim na binubuga ng mainit na apoy na tanaw ko mula sa kinalalagyan ko. Nasusunog ang lahat ng bagay sa lugar na pinanggalingan nila. Para akong nasa isang bangungot ng mga oras na yun. Parang isang lumang pelikula ang tumambad sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng awa sa mga kababaihang nag-iiyakan. Gusto kong gumising mula sa bangungot na yun, pero hindi ako nananaginip, Sir Jupiter. Hindi bangungot ang nasaksihan ko. Tinignan kong mabuti ang bawat babaeng pagod na pagod sa pagbubuhat ng mga sako. Marurumi ang kanilang kasuotan at iba ang estilo nito. Gula-gulanit ang barot saya at bestida ng iba. Nakaputing kamison ang mga matatanda na nakabelo ng maruming tela. May mga batang babae na umiiyak habang sugatan ng mga paa. Halos walang sapatos o tsinelas na suot silang lahat. Lahat sila napapaligiran ng mga sundalong Hapon. Mga matatapang na Hapon na may bitbit na mga bayoneta at iba't ibang uri ng baril. Hindi ko maintindihan ang mga sinisigaw nila habang tinatadyakan ang ibang mga babaeng nadarapa. Bigla kong naalala ang lolasisan ko. Ang takot, galit at trauma niya sa mga Hapon. Sinubukan kong tumayo, ngunit may dalagitang mukhang 14 anyos ang itsura
ang humila sa akin pababa. Wag! Huwag ka magpapakita sa mga hapon. Dito lang tayo. Kailangan nating magtago. Sino ka? At anong nangyayari? Pinasok nilang mga kabahayan namin at pinagkukuha ang mga kagamitan namin. Sinong gumawa nun? Ang mga hapon. Hindi mo ba sila nakikita? Masdan mo sila. Malulupit sila. Dinakip nila ang lahat ng mga kalalakihan sa probinsya namin. Lumaban ang kuya ko pero tinadyakan siya sa sikmura. Dinala silang lahat sa loob ng paaralan. Paaralan? Saan eskwelahan sila dinala? Sa bayan namin sa Mapaniki. Doon ay ginapos ng mga hapon sa bawat poste ng paaralan ng mga kalalakihan. Yaong mga lumaban ay tinusok ng bayoneta sa dibdib. Pinutulan ng ari ang ilang lalaki at pinasubo sa kanila ito na parang sigarilyo. Pinagbabaril din nila ang iba. Lalo na nang mapuno ang eskwelahan ng mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay namin puro lalaki. Malaki ang mga baril nila. Pinabaril nila ang mga matatanda. Kahapon lang, pinapila kami ng mga hapon. Hiniwalay ang mga tulad kong bata sa mga matatanda. Nagiiyakan ang mga asawa at kapatid ng mga lalaking nakapiil sa eskwelahan hanggang sa pinaulan na ng bala ng mga hapon ang lahat ng kalalakihan sa paaralan. Tinipon ang mga bangkay nila sa loob ng isang silid at doon ay sinunog ang mga bangkay nila. Diyos ko, totoo ba yan? Totoo. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos nilang sunugin ang paaralan ay isa-isa nilang sinunog ang mga bahay namin. Wala kaming nagawa. Lalo na nang pagbuhatin kami ng mga mabibigat na sako. Mga kasangkapan sa bahay at mga pagkain ninakaw nila sa mga kabahayan. Matanda, bata, lahat sinisikaran at sinisipa kapag hindi nakakapagbuhat at nakakalakad. Huwag kang magpapahuli sa mga hapon. Baka dalhin ka rin nila sa loob ng bahay na pula. Sandali lamang. Hanapin ko lang ang kaibigan ko. Sisang! Sisang, nasan ka? Sisang! Kinilabutan ako sa isinigaw na pangalan ng dalagitang nakausap ko. Napatayo ako at biglang nagulantang ng... Akala mo matatakasan mo ako, ah? Napalingon ako sa likuran ko at binulaga ako ni Jimin. Galit na galit itong sinikmuraan ako ng paulit-ulit. Pinagsusuntok niya ako hanggang sa matumba ako sa lupa. Sumigaw ako at humingi ng saklolo habang gumagapang, pero laking hilakbot ko nang mawala sa paningin ko ang apoy sa di kalayuan. Ang mga kababaihan na nakapilang naglalakad patungo sa bahay na pula, pati na rin ang mga hapon na may dalang mga baril at bayoneta. Nawala silang lahat sa paningin ko. Nawalang parang bula. Kinilabutan ako ng gusto. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang madilim na bahay na pula na nakatirik sa harapan ko. Ano? Lalaban ka? Sa tingin mo mas malakas ka sa akin? Babae ka lang. Wala kang lakas. Wala kang laban. Tinadyakan ako ng sobrang lakas ni Jimin sa mukha at doon na nagblangko ang paningin ko. Pagmulat ng mga mata ko, nasa loob na ako ng isang madilim at inaagyaw na silid. Nasa loob ako ng isang kwarto na yari sa kahoy. Madilim ang paligid at kahit bugbog sarado ang katawan ko ay pinilit kong hanapin ang pintuan. Nang makapako ang pintuan ay nagpanik ako nang hindi ko ito mabuksan. Sinipa-sipa ko ang pinto pero hindi ako makalabas. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakakulong sa loob ng silid ng bahay na pula.
Sa susunod na pagkakataon ay tatapusin ko ang kakilakilabot at kahindik-hindik kong karanasan sa loob ng bahay na pula na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan. Naniniwala ako, Sir Jupiter, na ang kwento kong ito ay magmumulat ng mga kaisipan at kamalayan ng maraming mga Pilipino, lalo na ng mga kalalakihang mapang-abuso sa kababaihan. Ang kwento kong ito ay para sa mga kababaihang naging biktima ng mga Hapones noong panahon ng World War II sa Pilipinas. Kung ano ang susunod na nangyari sa akin sa loob ng bahay na pula, ipagpapatuloy ko po sa huling bahagi ng aking personal na kwento. Hanggang dito na lamang muna at maraming salamat, Sir Jupiter. Magandang gabi sa inyong lahat.